Alright, good morning. So, meron tayong lakad ngayon. Pero yung lakad natin is like, kailangan lang natin magpunta sa dating seller ng motor na to. Pero pag-usapan din natin ngayon from R8 Moro Wheel Talks is like, okay ba talaga yung ginawa nilang pagtupad ng batas na kailangan mo nang ilipat kagad yung ownership ng motor mo? Kasi it's very subjective, may pros and cons. Pero tara, samahan nyo ako sa lakad na to. It's a quick ride. May kailangan lang tayong document sa dating seller ng motor na to. Then let's go! R8 Moro! If you all know, second time na to ng pagpapatupad ng batas na to. Kasi noong una, natanggal na to eh. Hindi na to na push through nung pinirmahan tong bill na to or law na to na kailangan mong ilipat yung second hand motorcycle mo kung hindi nakapangalan sa'yo. Nakong tanong, okay lang ba o hindi yung ginawa nilang batas na to? If you look at it kasi, okay naman talaga maglipat ng ownership. Walang problema yon. It's not a problem na talaga mas maganda naman talaga nakalipat sa yung ownership ng motor mo kasi anything, ma-checkpoint ka, matanong ka, okay lang. At least nakapangalan sa yung motor na gamit mo. Pero hindi lang ako sang-ayon dyan sa bill na yan. It's like, dapat bigyan nila ng medyo mahaba-habang span yung paglilipat ng pangalan or ownership ng motor. Kasi 20 days is not enough. Paano o kamusta naman ang lokal na Pilipino or normal Filipino worker na wala ring oras para ilipat kagad yung motor? Alam ko naman sasabihin nyo pag kailangan na ng oras na may timeline, may deadline ng paglilipat, saka pa lang gagawin. Yes, it's also nangyayari yun sa mga tao kasi nga naghahabol sila ng oras. Pero kung titingnan mo, 20 days from the moment you bought your motorcycle, hindi masisigurado ng buyer yun na malilipat niya kagad. At least give it maybe 2 to 3 months. Maybe 3 months is good. Then make some violations. Tsaka yung violation kagad na medyo malaki ata yung fine. I believe it's 5,000. I'm not sure. Kung babaan naman nila, let them give an offense dahil hindi pa naililipat kagad sa tamang ownership or sa new ownership yung motor mo. Let's have an offense, like hanggang second or third offense na nahuli ka or na checkpoint ka, hindi mo pa nailipat yung motor mo, ilipat sa pangalan mo yung motor mo. Hindi yung pag na checkpoint ka, matik, sige, bigyan na natin ng violation yan, bigyan natin ng ganito dahil hindi pa nailipat within 20 days. I think it's very harsh. Para sa akin, dapat mas pagtuunan nila ng pansin yung ibang bagay sa pagmumotor, yung safety. Pero on this case, safe naman talaga. I mean, ano mat mangyari, may ma-checkpoint, may hinahanap kayong tao, madaling matukoy lalo pag nakapangalan yung motor sa nagmamayari nagdadala ng motor. Kaya para sa akin, yun yung advantage. Disadvantage din to, alam nyo saan? Disadvantage din to sa mga nagbibenta ng second hand, sa mga buy and sell. Siyempre, sa buy and sell, nagtutulog din yung pera muna nila habang binibili. Pera lang kung fast flip lagi yung motor. Pero most likely, hindi pa nalilipat kagad sa bagong owner yan. Kasi, kaya nga buy and sell pagkakuha nila ng motor na yan, hindi pa nila ililipat yan. Kasi wala pang bagong owner wala pang permanent owner from the buy and sell. So it will be hard also for them na mailipat kagad yung ownership sa mga bibili. For example, paano? Kasi di ba meron na tawag na open deed of sale. Meron bang open date of sale? Kasi sabi na 20 days So gagawin mo, bablanko mo yung date. I'm not sure kung pwede yon, pero it's very sketchy. Tsaka maki-question ka rin ng police kung bakit hindi na ililipat or bakit walang date yung pinaka-date ng pagbili or pagbenta ng motor. It will be very questionable sa seller tsaka sa buyer. Kaya for me, kung tatanungin ako, yung paglilipat-lipat ng ownership na yan, I believe sana gawin nilang at least 3 months could do. At may nakita akong bill kay Senator J.V. Ejercito na magkakaroon ng LTO amnesty sa mga hindi pa nakakalipat. I believe sana from that amnesty, magkaroon ng magandang outcome yon
sa mga kapwa riders natin na humaba-haba yung pinaka-span or duration before you transfer the ownership of the motorcycle, diba? Para lang I mean, it's for everybody din naman. So going back tayo sa topic natin on the change ownership ng motorcycle. So para sa akin naman, I agree on that, wala naman problema. Pero then again, I'm telling, bigyan nila ng mas mahabang time yung mga tao magpalit ng ownership. Mas maganda yun, maging makatao naman tayo. I know, mayroon naman tayong hinahabol din dito na batas na kahit pa paano safety sa mga checkpoints, asking ownership kung sa inyo ba yung motor, ganito, etc, etc. Either that's an open deed of sale, or mas maganda sana kung sa mga naka buy and sell, or meron ka na biling motor on second hand basis, siguro ang best talaga una is kailangan notaryado agad yung deed of sale ninyo. Kasi madalas yan, yung mga bumibili ng motor, hindi pa napapanotaryo yung kanilang deed of sale. So on the first step, maganda sana dapat pag sinita kayo ng police, HPG o anuman, na dapat yung deed of sale ninyo ay notaryado muna. Siguro mas the best yung, kasi walang kwenta kung hindi nakanotaryo yung deed of sale ninyo. Hindi ganun, hindi valid legally yung sale ng motor. Kaya if they would implement this thing na ownership, siguro ang first offense like muna bago nyo anuhin is like, dapat i-check nyo muna kung nakanotaryo yung deed of sale. Kung nakanotaryo, then good. I mean, it's already filed, it's already legal. Eh, wag na masyadong mainit na, oy, sige, ano na yan, multahan na kagad yan. Hindi. Then comes violations like strike rules. Kailangan magkaroon kayo ng strike rule. Hindi yung one strike lang, hindi. Let's have a strike rule dapat sa, I mean, when I say strike rule, yung number of sita or number of violation on that same thing about changing ownership ng motorcycle. That should be implemented first, yung mga ganung bagay, yung mga details sa ganyan na para mo mag-benefit ang normal na Pilipino, normal na manggagawa na gumagamit ang second hand na motor. Dahil hindi naman lahat preferred bumili ng brand new. May kanya-kanya tayong reason kung bakit hindi brand new yung binibili natin. To be honest, sa akin hindi brand new yung gamit ko. I'm still using a second hand motorcycle which is still running smooth, walang problema. For the past 2 years wala ako naging issue sa motor ko. Although it's really maintained talaga, na-maintain ko siya. Tsaka ayun nga, hindi naman lahat ng tao afford bumili ng brand new. So for this type of law, this will always apply to people buying second-hand motorcycles. Kaya para sa akin, magkaroon naman tayo ng konting leniency, magkaroon tayo ng konting luwag sa mga na motorista. Yes, the law can be implemented. That's fine, that's completely fine. Pero then away, let's have the fine details that can benefit every Filipino. Yun ang pinopoint ko rito. Wrapping up our episode of R8 Moto Will Talks regarding sa pag-transfer natin ng mga motor natin within 20 days. Well, it's pros and cons naman talaga yan. May magandang epekto at hindi magandang epekto rin sa mga motoristang nakabili na second hand. Well, ako personally, sang-ayon ako sa pag-transfer ng ownership ng motor. Whatever happens, may violation or anything, hindi nakagambala yung pinaka-nagbibili natin or yung pinaka-seller ng motor or yung original owner. Hindi siya nakagambala for any violations or any, apprehensions sa pwede mangyari sa'yo nagamit yung motor na nakapangalan sa kanya. Ang hindi lang maganda sa pagpapatupad ng batas na to ay yung duration and time para ipalipat yung motor. I mean, 20 days is very slim or napaka-ikli ng duration ng 20 days para ilipat yung ownership ng motor. So if you ask me, I'm suggesting habaan nyo yung duration para ipalipat yung pangalan ng motor o yung ownership ng motor para din sa convenience na bumibili. Kasi it also goes also to the buy and sell people. Alam ko apektado rin sila rito sa law na to. At sa mga second hand owners na bumibili rin ng motor na pang sarili. Hindi lahat may oras para ilipat yung pangalan ng ownership ng motor. At least give it some time, at least at least 3 months, and make fine details or fine regulations like
strike rules before providing or giving a magmulta ka agad yung hindi pa nakakapag-transfer ng ownership ng motor. That's it. Thank you for tuning to Alright Moro Wheel Talks. Salamat. At sana nagustuhan niyo yung episode na to. Please like and subscribe to my YouTube channel. Follow me on YouTube, Facebook, and Instagram. Hanggang sa muli guys, on to the next episode of Alright Moro. This is Rod from Alright Moro. God save guys, Godspeed. Bye.